Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong dalawang na-discover natin, si Miss Alona at si Sir MUJ. Malasakit, yan. Itong mga taong to, walang katakot-takot sa oblo eh. Guys, nakakuha na kami ng mga warning at ng kung ano-ano pananakot na i-oblo kami. Di ba kayo natatakot niyan? Panay-panay na, parami na ng parami yung mga small vloggers, no? Natatawa nga ako na pinapakinggan ko si Gossip, Central. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Gossip Central, please do so, no? Subscribe po kayo sa kanya. Dagdagin na siya ng category. So, yung mga 20,000 or less, yung mga 10,000 less, yan, extra small vloggers daw. So, yung category ni Teacher Mark yan, small vloggers. Si Kaayo at saka ako nasa medium. Medium. Si Attorney Libayan yan, large. Mula kay Attorney Libayan kay Attorney Claire yan, mga large yan, nasa 100,000 eh. Kami nila below 100,000 yan, kami ni Direk Freddy, ni Kayo, yan, kami nasa medium. And medium entry yan. Tapos pababa naman sa amin small. Tapos pababa sa 5,000 mga extra small, no. So dito makikita nyo 1,500, no? 1,520 subscriber pa lang to si Miss Alona. So, feel free guys, no, to subscribe sa kanya. Pati na rin dito kay MU. Yan, subscribe tayo. Subscribe tayo, guys. Sabihin namin sa inyo, mag-subscribe kayo, tapos hindi pala kami nagsasubscribe, di ba? That's not fair. Anyway, so basically dito, actually si Miss Alona, nakita ko lang siya kay Teacher Mark. Si Teacher Mark at saka si Mang Rene, pareho na itong mga recruiter ng small vloggers eh. Mga talent manager na dumadaan na siguro sa algorithm nila yung mga ganito, no. Anyway, so 4 days ago nga, nag-post tong si Miss Alona. So 469 views pa lang siya. Alam niyo na gagawin niyo guys, ha. Yan. Bigyan natin ng spotlight itong mga to para ma-discover naman. Ayan. Pakinggan natin ang Gina si Miss Alona. Tawan-tawa talaga ako. Siya ang female version ni Super DM. As in, pakinggan natin mabuti. Lap trip talaga. Kahit galit siya, lap trip lang talaga. Pakinggan natin guys, tara. Hello sa ating mga ka-unity mo all over the world. Again, this is your Miss A. Isa na namang reaction video ang gusto kong i-share sa inyo mga kapwa ko Pilipino. I do not know, but something is wrong with Rafi Monyo. Hindi ko alam bakit galit na galit ka sa contribution. Nung pinapanood ko to guys, mismo ko, bakit Rafi Monyo? Tulfo yun. Tama ba? Pero sabi niya kasi Rito Tulfo. Rafi Tulfo in action. Rafi Tulfo. Pero tawag niya kay Idol, Rafi Monyo. O diba, may bago ng pangalan na naman si Idol. Na nagaganap dyan sa PTA, na kung tutuusin, pipitsugin lang yan. Ha? Isa kang senador idol. Mas maraming malalalim na issue na sa palagay ko dapat mong pagtuunan ng pansin kesa dyan sa mga electric fan at saka sa mga balde na pinanggigigilan mo. Okay? Rapi, ang PTA ay isang private association, private organization na pinayagan ng gobyerno para makatulong ito dahil ito ay makakatulong sa mga estudyante. Ginawa ito para makatulong sa pangangailangan ng mga estudyante. Hindi ko alam bakit gigil na gigil ka, gusto mong ipatigil ito. Okay? Baka nga nung bata kaya ang nanay mo nag-donate din nag-contribute din sa PTA, sa eskwelahan kung saan ka man nanggaling. Okay? Hindi ko alam bakit ginagawa mo 'tong illegal. Meron ka pang nalalaman na kahit saan mo tingnan, wala kang makita o wala kang mabasa na nakasaad sa batas na pwedeng mag-voluntarily o mag-contribute sa PTA. Rafi, uulitin ko ha. Paulit-ulit 'to eh. Putang ina eh. Grabe binobwisit niya si Miss A!
Grabe yung galit ni Miss A kay Idol. Magkakasiguro na naman ito. Miss A, kakayanin mo ba ang mga tulfo natics pag sinugod ka nila? Ang PTA isang private organization. So meron silang sariling rules na kung kinakailangan mag-raise ng funds para makatulong sa mga bata, pwede at hindi ito illegal. Rafi! Tangina, nakakagigil ka eh. Ginagawa mong Rafi Tulfo in action yung Alam niyo guys, may naalala ko sa kanya eh. Pero sa comment section to, si ano pangalan nun? BSM. BSBM ba yun? If I remember it correctly. Talagang sa mga live, pag nakikita ko yan, sila Egay, sila Reg Adam, yan sila Miss Jeanette, talagang lap trip talaga ako. Nag-flare sila eh. Parang ganito lang eh, in real life. Senado eh. May pailing-iling ka pa ba nagsasalita si Senadora Pia Cayetano? Ito, pag-uusapan natin to isa sa mga videos natin. No? Yung pailing-iling, no? Diba sabi ni Idol dyan, nababastusan siya sa ganyan, pero siya gumagawa rin. Mamaya pag-usapan din natin yan. Samantalang nung meron kang hearing, may session ka, yung resource person na umiiling-iling sa harapan mo, pinagalitan mo. Ayaw mong umiiling-iling dahil feeling mo ginagawa kang tanga. Pinagtatawanan ka. Sinabi pang, do I look like stupid? Kung nandun ako, di sinabi ko, you don't look like stupid. You are stupid. Ikaw pwede kang umiling, pero yung resource person hindi. Miss A, padadalan ka na ba namin ng ano bang gamot sa alta presyon na pwede sa Losartan? Feeling ko kailangan na namin ikaw padalan ng Losartan eh. Tangina, feeling mo nababastos ka pag umiiling yung kaharap mo o yung kausap mo? Eh, nung nagsasalita si Pia Cayetano, 'di ba panay ang iling mo? Nilabasan mo pa siya ng ng pagkahaba-habang mga listahan ng mga di umano allegedly nagrereklamong magulang sa'yo. Akala ko nga pautang yun eh. No? Screenshots pala. Rafi, if it is true, yung listahan mong yan, na talagang may mga nagreklamo magulang sa'yo dahil sapilitan silang kinukuhanan ng contribution, di sana inaksyonan mo agad. Sana ni-refer mo dahil diyan ka naman mabilis sa referral, di ba? Alright? Di ba, Rafi? Diyan ka magaling mag-refer. Ba't hindi mo agad ni-refer sa DepEd yan kung totoo yung sinasabi mo? Eh di sana nagawan agad yan ng aksyon because hindi papayagan ng DepEd yung sapilitang contribution na sinasabi mo. Lalo na kung ito'y nagaganap sa mga pampublikong paaralan na alam naman natin na may hirap ang mga nandoon. Okay, nasa batas yan. Hindi allowed yung mga sapilitan na contribution niya yan. Okay? And yung sinasabi mo na pangingikil sa mga estudyante, again, hindi yan totoo. Ginagawa mo na maeksaherada. Okay? Prohibited, not allowed. Yan sinasabi mo. Pita yung pinag-uusapan dito. Meron silang right. Pwede silang mag-raise ng funds kung itong magiging kasagutan sa pangangailangan ng mga estudyante. And again, ulitin ko, no? Mas marami pang malalaking isyong dapat mong pagkunan ng pansin, Rafi. Huwag yung electric fan tsaka mga baldi ng PTA. Nasa Department of Energy ka. Tulungan mo ang mga pobre, ang mga Pilipino, sa pamamagitan ng paggawa mo ng batas o resolution o kung ano man ang tawag doon na mapababa ang bill ng kuryente na patuloy ang pagtaas. Sinabi na ni Marcoleta, di ba, nanawagan siya sa'yo, gusto nga niya ipatulpo sarili niya dahil hindi mo siya pinapansin. Makipagtulungan ka daw sa kanya. Dahil pareho kayo ng hawak na departamento. Pero nga dahil bobo ka, wala ka nito, hindi ka nagpa-participate sa kanya. Guys, malapit na matapos pero talagang aliw to si Miss A. Miss A! Bakit 4 days ago? Dapat upload ka ng upload. Pwede ba daily upload? Aliw kami sa iyo. Grabe. Tangina. Tigilan mo na yung pagpatol dyan. Kaya-kaya ng DepEd yan. Let the DepEd handle that case. Tsaka sinasabi mo na kahit saan mo tingnan, wala kang mabasa
na nakasaad na pwedeng magkaroon ng contribution sa PTA. Wala sa batas. Coming from you talaga, Rafimonyo, ikaw na hindi naniniwala sa batas. Na ikaw na walang bukang bibig, kundi cut the due process. Ayaw mo ng due process, tapos ngayon nagtatanong ka, sinasabi mo na hindi mo makita sa batas na nakasulat yan? What the heck? What a joke! Ikaw na hindi naniniwala sa batas, naghahanap ka ngayon ng kasulatan sa batas. What the heck? Isa kang joke, Rafi. Okay guys, doon po sa hindi pa nakaka-subscribe kay Miss A, yan, please feel free to subscribe sa kanya, no, doon sa naaliw sa kanyang content. Ako, I highly suggest. Syempre, kung sasabihin natin, mag-subscribe kayo, dapat mauuna ako. Walk the talk. Di ba? Ayan po, no? Aliw siya, aliw. Aliw na aliw ako sa kanya. Lipat tayo dito kay MUG. Wala sa akin. No, ito, malakas pang bola tong si Sir eh. Panoorin natin. Okay, hello mga kamag at mga ka-BTP. Grabe yung boses niya, no? Pang DJ talaga. Pwede siyang radio announcer. Welcome sa aking panibagong vlog. Okay, ito po magre-react lang ako dito sa segment ni Attorney Libayan, ni Idol. Pero idol ko to, alam niyo kung bakit. Kasi napakagaling na abogado nito. Magaling na kritiko, magaling maghimay-himay ng mga sitwasyon sa politics. So, yun. Kaya regular ako nanonood sa kanya at siyempre kala Attorney Claire Castro, kay Cayu, kay Sean Wayne, yan. Kay Direk Freddy Valera. Pops, alam ko malapit na yung malapit na Pasko eh. Dapat ako mamamasko sa'yo eh. Okay guys, dahil binanggit ni Sir Mag yung ating pangalan, please, don't forget, bigyan natin ng mahigpit na yakap si Sir Mags. Yan. Gaya ng ginawa natin kay Miss Ann, tayo nang bahala kay Sir Mags. Dapat yung mga ganito, gaya na sinabi ko, I highly encourage everyone to do something like this. It is very important na naririnig ng mga politiko natin ang ating hinaing. Pero gaya na laging sinasabi ni Attorney Libayan na ating pinuno na sinasabi ng mga Tulfo fanatics, daw natin, pinuno. Excuse me, anong term yung gamit nila? Puno? Poon, yun. Hindi poon, pinuno. Pinuno natin. Diba? Tawag dyan, bigyan po natin sila ng para mas lalo marinig ang kanilang mga boses. Tayo lang naman din guys sa magtutulungan sa isa't isa. No, if we want progress in this country, kailangan natin talagang magtulungan. And for that, one, I highly encourage everyone na, hindi lang puro nasa comment section. Maganda rin yung mga ganitong umpisa. Tingnan mo nga si Miss Ayo. Sa TikTok lang dinaan yung kanyang saloobin. Tapos in-upload dito. Kung wala pa kayong setup, meron lang kayong simpleng telepono na magagamit, 'di ba? TikTok. Video upload. Tapos nyo kami, itag nyo kami. 'Di ba? Para mabigyan natin ng spotlight ang inyong mga content. 'Di ba? Syempre dapat may goal. No, dapat may goal tayo. Hindi para siraan ang isang politiko, but i-call out ang kanilang mga attention, sa kanila, iparamdam sa kanila na may mga mali silang ginagawa. At syempre, hindi naman natin tatakpan kung ano yung mabuti nilang nagagawa. Gaya nga ng sinasabi ni Atty. Libayan lagi, issue, hindi tao. Tara, diretso tayo kay Magmalasakit. Yan yung mga yan ang magagaling na vlogger talaga. Yan yung mga talagang dapat pinapanood natin. Bola! Kasi napakarami nating matututunan sa kanila when it comes to politics and law. Po? Para hindi tayo inosente sa batas natin, no? Ito mag-react ako dito kasi super relate po ako dito, no? Maliliit na vloggers like me ay kakasuhan ni Rafi Tulfo. Sabi ko nga, pati ba naman mga maliliit papatulan pa. Small vloggers papatulan.
Parang bullying na yan. So ito super relate po ako dito kasi may ongoing case ako about cyber libel. No, kaya kasi minsan po kasi yung kaso na yan, yung cyber libel, parang nagagamit na lang ng mga politiko, ng mga matataas na tao, ng mga mayayaman, yung mga malalaking kumpanya, na pag may ginagawa silang kalokohan sa bayan natin, sa mga tao, ginagamit nila yung kasong cyber libel para manahimik tayo, para takutin tayo. Baka kagaya na lang po nung nangyari sa akin, no? Nakulong ako. Grabe, nakadalawang kulong po ako, no? Kaya ako medyo sanay na ako sa kulungan, eh. So kung may mali man ako para kay Rapi Tulfo na masabi dito ngayon, di kasuhan niya ako, total sanay na ako. Ang masakit lang po kasi dito, no? Nakukulong ka ng hindi mo naman alam kung may kasalanan ka ba talaga o hindi. Kasi ako feeling ko talagang wala naman akong maling ginawa. Okay, speaking of that, if you remember dun sa unang naging reaction video ni Attorney Libayan, alam niyo guys, ito, at kung ano man yung sinishare ko sa inyo is based dun sa tinuro sa amin. Pag meron po halimbawa nag-serve sa inyo ng warrant of arrest, sa warrant of arrest, yung magsiserve ng warrant of arrest, unang-una sa lahat magpapakilala kung sino siya. No, typically ang nagsiserve po ng warrant of arrest ay police. Okay? Sasabihin din sa'yo na kung ano yung kaso mo. Ano yung kinakaso sa'yo. Because it is very important. Na, alam niyo po ba, ito, ma-share ko lang din sa inyo. Meron pong isang kasong na-dismiss. Only because, one, hindi siya nasabihan ng Miranda rights niya. Okay? Yung right to remain silent, and yada, 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 blah, 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 blah. Okay? Meron din isa doon. Hindi sinabi sa kanya na meron siyang choice or option na pwede siyang kumuha ng sarili niyang abogado. Okay. And yet, binigyan siya ng nagkaroon ng retrial yun. So, eto mga gaya na ito sinasabi ni Mags Malasakit dito, na hindi sinasabi sa kanya, or hindi niya alam kung bakit siya kinasuhan. Yung mga ganyan, pag magaling talaga abogado mo, lahat yan titingnan. Kasi, guys, pagdating sa batas, no, very precise yan. Kumbaga, kung i-compare natin guys, no, sa baking ang batas. Halimbawa, elemento ng crime. Okay. May checklist yan. Dapat pasok lahat yun. Para masabi na yung ginawa mo ay isang krimen. Like halimbawa, isip tayo example. Halimbawa, estafa. O, estafa. Kinasuhan ka ng estafa. Pero kulang yung elemento ng estafa doon sa pagkakaso sa'yo. Diba? Or hindi pasok sa elemento ng estafa yung kinakaso sa'yo. So, madidismiss yun. Kaya napaka-importante na sinasabi sa'yo kung ano yung kinakaso sa'yo. At ultimo sa punto na yon, ini-scrutinize yun ng isang abogado. Pag nakatanggap ka ng copy mo, ng complaint sa'yo, ang magaling na abogado, ini-scrutinize lahat yun. Ganon sila Kumbaga sa baking, pag hindi mo nasunod exactly kung ano, no, ang nakasulat, no, measurements and everything, mamali ka lang ng isa dyan. I-discard mo yung naluto mo. Diba? Diba, ano ba yung mga masisela na binibake? Diba, cheesecake. No? Sa cheesecake, kailangan very precise ka. Kailangan sundin mong maigi kung ano yung nakasulat doon sa recipe niya. The same thing sa pag-iintindi ng mga batas. Yung paggamit ng elemento. Diba? Para masabi mong yan, halimbawa, homicide, qualified theft, rape, at kung ano-ano pa. Titingnan ano ba yung elemento. Pasok ba? Yung acts mo ba pasok doon sa mga elemento na yun? Pag hindi yung pasok, hindi yan. Wala yan. Diba? Yun yung doon, yun yung napaka-importante doon. Diba? Yun yung actually pinag-aaralan.
pagdating sa Cream 2. Kasi dalawang ano yan eh, dalawang batches yan eh, Cream 1 at saka Cream 2. Pagdating ng Cream 2, lahat na ng elemento ng krimen, even yung ang tawag dito. Meron pang isa eh. Pinag-aaralan yan. Diba? Balik tayo kay Mags. I just wanted to help, no? Yung mga kababayan natin na talagang inaagrabyado, yun lang naman yung gusto kong tulungan, kaso lang, yun nga, nangyayari yung mga ganyan. So ito po mga kababayan, kaya ako gustong i-react to. Yun nga, nakarelate nga po ako dito, no? Nakarelate ako dito ng gusto. Kaya panoorin po natin. No? Senator Rafi Tulfo. Ako yun, ng Cyber Live. I'm proud to say na ako yun. Okay. At may pang iba pa sa DOJ ngayon. Senator Tulfo, sabi daw ni Senator Tulfo, no, I gave this world, para magtanda yung vlogger na yan at hindi nagayahin pa ng tingnan natin. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City. Yung itong nagbabalita siya. Si Senator Rafi Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado. Okay. Pag-iisan na lang natin mga kapatid natin, ha? Pag-iisan na lang natin. At nag-file sila. Alfredo Balita, buhay ka na. O yan, yun, nag-file po, no? Sabi ni Vince Wald, nag-file daw po. So, ano pong ano to, no? Ang point ko po kasi dito, kaya nireact ko to, no? Ako naman po ay hindi nga po ako magaling mag-analyze ng mga ganitong mga vlogs, no, yung mga reaction na ganito, mga video reaction na ganito. Hindi po ako magaling magbigay ng komento. Yun lang. Kung ano lang po yung nararamdaman ko, ano lang po yung naisip ko, yun lang po yung nasasabi ko. Pero this time po, ang point ko rito is kaya ako to nireact. Bukod sa nakarelate po ako, malilit na vlogger, kakasuhan ni Rafi Tulfo. So paano na tayo? Kagaya dito sa atin sa Bataan, maraming kalokohan na nangyayari dito eh. Maraming kalokohan na ginagawa yung mga politician dito. Actually, isolated tayo. Kaya nga, ito po, kwento ko lang kung bakit ako nakasuhan. Itong mga tao dito sa isang barangay dito sa amin, meron sa kanilang parang quarrying. Tapos, dinimolish yung bahay nila, binayaran sila ng 25,000 at bukod doon, pinakakuan sila ng relocation. Ngayon, binayaran sa kanila yung 25,000 pero nilipat muna sila sa isang pansamantalang tirahan na walang bubungan. Okay. Wait lang, MUG. Magmalasakit. Sir, ito po bang nagpaalis sa kanila, gobyerno ba o pribado? Kasi ito guys, may tinatawag tayong eminent domain. Sa eminent domain, ibig sabihin, ito ay isang power ng ating gobyerno wherein pwede nilang bilhin ang property mo as a private person. Okay? Ngayon, kung hindi ka papayag, kung halimbawa lang na hindi ka papayag, aabot kayo sa korte. Kasi binibili ang property mo for public welfare, for public use. Kung kailangan. Especially yung mga And sa pagbili nun, may tinatawag na just compensation. So, hindi pwedeng mangyari na papaalisin ka at bibigyan ka lang ng kung anong gustong ibigay sa iyo ng government. Hindi ganun yun. So, titingnan nila yung market value ng property mo against dun sa inihingi mong selling. Mag-uumpisa naman yan kung magkano mo gustong ibenta. Kung masyado siyang mataas sa market value, so they will try to negotiate with you. Ngayon, kung hindi kayo magkaigi sa presyo, aabot kayo sa korte. Papasok yan sa korte. Dito naman sa sinasabi ni MUG, it's very important for us to know, unang-una sa lahat, yung property ba na sinasabi mo, is it privately owned or it's a public domain? Diba? Pangalawa, paalisin ka para bigyan ka ng 25,000. That's very cheap.
wala ka nang mabibiling property sa halagang 25,000. Ni hindi nga enough para pang down payment. 'Di ba? Para makakuha ka ng property. So, yung mga ganitong bagay, pwede po itong ikorte. Balik tayo kay MUG. Na kapag umuulan, nababasa sila doon, wala silang CR, no? Pati mga bata apektado. Hindi naman sila pwedeng magpasok ng mga materyales dahil binabawalan din sila. Para kahit paano mabubungan nila yung ano. So gawa-gawa na sila ng paraan. So ayun, nalaman nila na ako po ay isang vlogger. Nag-request sila na interviewin ko sila. Pero bago pa po yun, lumapit na sila kay Rapi Tulfo. At sabi sa kanila, bumalik daw sila ulit sa ganitong araw kung anong mga araw yun. Pero nung time na yun na sinabi nila sa akin yun, sinabi ko na wag na po doon kasi wala, hindi kayo mapapansin dyan. So yun nga, in-interview ko sila kung ano yung nangyari sa kanila doon. And ang purpose po ng interview is iparating sa kumpanya na nangako sa kanila ng relocation na sana tuparin na yung kanilang pangako. Yun lang naman po ang purpose nun. Wala po akong purpose na siraan itong kumpanyang ito. Ano po? Yun. So, yun, nakasuhan nga po ako. And yun nga, nakulong ako. Hanggang ngayon nga po, may hearing pa. Pero naniniwala po ako na hindi magpa-prosper tong kaso na to. So, yun, siyempre, yun ang paniniwala ko. Ano ba? O ngayon, after na interview, pinost ko nga po yung yung video. So, nakarating nga sa kanila. So, instead na mag-comply sila doon sa hinaing ng mga tao, dinimanda ako kasama ng mga kagawad na kasama ko na nag-interview. So ngayon, dumating yung araw na yung mga kababayan ko ay bumalik na doon sa Rapi Tulfo in Action sa RTIA. Doon sinabi ko sa kanila na wag nang pumunta doon kasi hindi kayo ma-entertain diyan. Kasi hindi magba-viral yan. Yan po ang sabi ko. Kasi noon pa naman po, alam ko na eh. Noon pa lang po hindi na ako fan ni Rapi Tulfo. Nung una, muntik na. Kasi ang tinitira niya noon yung mga politician, yung mga police na hindi uma-action sa mga trabaho nila, no? Mga police na tiwali, ganyan. Nung una, medyo talagang mahanga ako. Pero eventually, nung nakikita ko na ang mga tinatanggap niyang kaso doon is yung away ng mag-asawa, away ng kapitbahay, diba? Away ng pamilya. Diba? Parang sabi ko, parang mali na to, no? Parang na-exploit na yung mga tao. No? Parang, halimbawa ako, lalapit ako siya, nag-away kami ng jowa ko. Ha? Lalapit ako sa kanya. Hindi lahat ng, halimbawa, hindi putan ako ng jowa ko. O di buong mundo, nalaman na naiputan ako. So yun palang pumasok na sa isip ko na may mali. Hanggang sa napanood ko nga ito si Atty. Libayan. So, pagkapanood ko pala ng first na video niya, nag-agree na agad ako sa kanya. Wait lang, even before we go further with this, no? I just want to let you know, MUG, interesado ako dyan sa sinasabi mong nangyari sa inyo. Dyan sa mga kababayan nyo. Paano ba? Magko-comment ako dito, i-leave mo sa akin yung email address mo. Okay? So, we're gonna start communicating with you. Tingnan natin, baka kaya ka namin tulungan, no? Kung paano natin maipaparating sa gobyerno. Gagawa tayo ng complaint letter and so on and so forth. Sino yung dapat natin mga lapitan tungkol dyan. So, for us to fully understand kung paano nga ba nangyari yan, then we'll see. We'll see. No? I don't wanna promise, pero gagawa tayo ng paraan kung paano natin matutulungan yung mga kababayan mo dyan sa Bataan as to proper channel, kumbaga. Okay? Then, magsisik na rin tayo ng legal advice coming from both Attorney Libayan and Attorney Claire kung ano yung best course of action tungkol dito. Diba? Which is tama naman talaga. Kaya nagtataka ko bakit kinakasuhan to ng ng cyber libel eh.
So yun na nga po, no? Pagdating nila doon sa RTIA, ha? May tinatawag-tawagan daw yung staff ni Rapi Tulfo. Ewan po kung sino tinatawagan Walang sinabi. After ng mga tawag-tawag daw, sinabihan sila na hindi po natin may feature to kasi masyado pong higante yung kalaban. O diba? Ibig sabihin, may kinakatakutan din tong si Rapi Tulfo. Pag malalaking tao, takot siya. Diba? Pero pag mga general lang yan, mga kernel lang yan, mga mayor lang I really don't think na meron na ba siyang pinatulan na general. More on colonel lang ang inaano niya eh. Diba? yan, hindi niya kinakatakutan Pero nagtaka ako, bakit itong kumpanya na to, parang natakot sila. O di ba? Kawawa yung mga kababayan ko na humingi ng tulong sa kanya na ako na small vlogger na gustong gusto ko lang natulungan sila para maiparating yung problema nila, ako pa yung nakakasuhan. So hindi ko po sinasabi dito na ako yung hero dito, no? Ang sinasabi ko lang dito, small vloggers, Rapi Tulfo, papatulan mo. So paano na kami? Kami na dito sa Bataan, na halos na isolated po kami. Lahat po ng mga halos politician dito, mula governor, mula congressman hanggang mayor magkakakampi. Kaya pag kami ng mga kritiko nila, ginawa nila ng mali, wala kaming matakbuhan. Di ba? Wala kaming magawa kundi magsiwalat na lang ng samaan loob sa social media tapos kakasuhan mo. Ano, ini-encourage mo ba ang mga politician na ito? Na kapag may mga vloggers na kagaya ko, kakasuhan nyo para manahimik? Ganun po ba yung gusto nyo? Mr. Rapi Tulfo? O ngayon, kung ako po, may nasabi sa inyo na mali para sa inyo, Rapi Tulfo, kasuhan nyo ako. Total, sanay na ako Sanay na ako sa mga ganyan. O, di ba? Kaya, ang sakit sa loob na ganyan ang ginagawa nyo. Ganyan ang ginagawa nyo sa mga kagaya namin na small vloggers. Dito lang namin idinadaan yung sama ng loob namin sa mga politician kapag may mali sila. Pag inargabyado nila yung mga kababayan namin, dito namin dinadaan sa social media. Okay, this is not the first, but this is actually one of the many na mga sabihin na lang natin, mga tao na naglalabas ng kanilang mga boses, no? Ayan. Saludo tayo dito kay MUG Malasakit, pati same with Super DM. Kung bakit lang siya nag-iingay ng ganyan, because kailangan ng tulong ng kanyang mga kababayan. 'Di ba? Dito kay Sir Mag, di ko alam kung ano yung pwede naming itulong sa inyo, na paano namin kayo maga-guide. But we are more than willing to find remedies dito sa issue nyo. Okay? Dito sa boses ni Sir Mag na nararamdaman natin yung disappointment niya, pati yung frustration niya kasi hindi niya, gaya nga ng sinabi niya, hindi niya alam kung kanino at saan lalapit. So basically, hahanap tayo ng paraan, no? Kung sino yung pwede nating lapitan, saan tayo pwedeng mag-file ng complaint, sino ang pwedeng umaksyon dyan. Pero usually, pag query DNR, no? Mag-file tayo ng complaint sa DNR if need be. We'll try to see if we can reach out to DILG with regards to this. And, saan pa? Kung kailangan nating kalampagin ng CHR, we'll do that. No, it's a matter of writing letters lang from proper authorities in different channels. Yun lang ang kailangan natin Then ibabangga lang natin sa batas if there are violations. No, syempre with the help of Attorney Libayan, with Attorney Claire, hihingi tayo sa kanila ng mga legal advice at ano yung avenues natin for this one. No? Try din nating lumapit kay Attorney Acosta
kung meron silang kayang gawin para na makatulong sa inyo, mga PAW lawyers. Para iparating sa kinauukulan yung mga nararamdaman namin, yung mga mali ninyong mga politiko. Oh. May napanood ako isang video si ate. Sabi niya, may panahon ka pa para sa mga small vloggers na kasuhan? Mali-mali na ngayon pinagsasabi mo sa Senado na instead na mag-aral ka, pag-aralan mo kung paano maging senador, paano gumawa ng batas, kung paano maging isang mambabatas, pinagtuunan mo talaga ng pansin yung mga small vlogger? Diba? Hindi ko maintindihan kung matalino ka ba eh. Ako hindi ako matalino, Mr. Rapi Tulfo. Pero tingin ko ngayon, mas matalino pa ako sa iyo. Totoo lang. O ngayon, ano nangyayari? Pasalamat nga ako eh. Bakit kanyo? Kasi nagsusulputan na yung mga small vlogger na dati mong fans, na dati mong tagapagtanggol, sumusulpot na ngayon bilang kontra sa'yo. O ngayon, dahil parang sa ginagawa mo, parang ini-encourage mo pa ang mga politiko na magdemanda kapag sila ay binatikos. Ini-encourage ko na rin yung mga small vloggers na takot na bumatiko sa inyo na magsalita na rin. O para magsawa kayo ng kadidemanda, para mangawit ng mga utak ninyo, mga ngawit ng mga kamay ninyo, kadidemanda. Di ba? O, tuloy po natin. Anyway, I'll just gonna cut it here, no? Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe kay Sir MUG, please feel free, no? Na siya ay ating bigyan ng matinding suporta. Yan. Anyway, as you can see, they have two different stories. Si Miss A, iba yung galit. Iba yung inis niya eh. Diba? Siguro dumating na siya sa point na I had enough of Rafi Tulfo dyan sa Senado. Dito naman si Sir Mag, MUG Malasakit, he's coming from experience. That, alam mo yung pakiramdam na ewan ko kung naramdaman nyo rin yun. Pero para sa akin, parang, he's desperate. He is desperate to the point he wanted to help yung kanyang mga kababayan. Because nakita niya yung injustice eh. Yung mga taong maprinsipyo gaya nito ni Sir Mag, ito yung mga taong hindi nakakatulong hanggat hindi nakakagawa ng solusyon para doon sa mga taong na-oppress at nakakaranas sa mga injustice. Parang tayo yan. Alam niyo sa totoo lang, no? Ito si Atty. Libayan, ganyan-ganyan lang yan. You have no idea kung gaano kabait na tao yan. Hindi ko binubola si Atty. Libayan. Ha? It so happened lang na I had, an incredible interaction with Atty. Libayan. And marami siyang magagandang goal para sa mga tao. Especially doon sa mga nangangailangan ng legal assistance. No? He wanted to do something na makakatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng legal assistance. He just don't know how and where to start. Well, basically, he knows. Remember, nag-post ako ng pangalan? Kasi naghahanap na nga siya anong ipapangalan doon sa sa gusto niyang umpisahan. No? It is his simple way of giving back doon sa mga sumusuporta sa kanya. Sa growing community niya. Sabi ko nga kay Atty. Libayan, alam mo, Atty. Libayan, no? Nung nakita kita a few years ago, doon sa mga lumalapit sa akin, na mga napatulfo, lagi ko nire-refer si Atty. Libayan. Sabi ko, check mo tong channel ni Atty. Libayan. Yan. Baka makahingi ka dyan ng legal advice. Hindi pa po ako estudyante noon. It was somewhere 2018, 2019. Kasi I started reacting kay Rafi Tulfo 2017. So imagine niyo kung gaano nakatagal din tong channel ni Atty. Libayan. I'm very sure marami na rin natulungan to si Atty. Libayan. Directly or indirectly. Dahil doon sa mga videos niya. Diba? Si Atty. Libayan kasi, hindi ako nag-sugarcoat dito, hindi ko pinopromote. Hindi ko kailangan i-promote si Atty. Libayan because kilala na siya.
It's just that he is more than just a person that you see sa camera. Yun lang yung pwede kong masabi sa inyo. Malaki ang puso niya para sa mga taong nagkakaroon ng injustice, na-oppress. Gusto niyang tulungan yung mga taong yon. Gusto niyang gamitin yung kaalaman niya sa batas para walang taong na-oppress, para walang taong nagagamit, para walang taong nakakaranas ng injustice. 'Di ba? Na hindi niya kailangan na-expose yung tao. Na hindi niya kailangan gamitin yung storya ng tao para pagkakitaan. Ayaw nga niya ng ano, 'di ba? Yung poverty porn. So he wanted to help people silently. He wanted to help people, to serve the people na iilang tao lang nakakaalam. 'Di ba? Maliban sa ine-educate niya na tayo, yung pa yung mga plano niyang gawin para sa mga tao. So siguro ito yung first step, no? Pwede nating tingnan kung ano yung nangyari dito kay MUG. Try nating tulungan siya, no? Na i-guide siya kung saan tayo pwedeng mag-file ng formal complaint or ano na ba yung mga naging steps nila. Hindi naman ako tatayong legal counsel niya or si Attorney Libayan, pero we will try to reach out with Attorney Acosta if there's any way na pwede silang tumulong dito sa mga taong to. Kung qualified ba sila dahil sila yung mga indigent. No? All we have to do is to guide people. Hindi naman natin kailangan anuhin, di ba? Anyway guys, ayun. Again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong comment. ang inyong ano. Basta ako, aliw na aliw ako kay Miss A, kay Miss Alona. Ulitin ko ha. Ni-invite ko po kayo na tayo sumuporta sa kanila. No? Kung nagugustuhan nyo po ang kanilang mga videos, both kay Sir Mag at saka dito kay Miss A. Yan. Okay? See you in the next video, guys.